Okay, Pahad ni Magata namin. Magandang araw po sa inyong lahat. At tatagalogin po muna natin ngayon ating program dito po sa ating pong programa. At dito po sa Habit DOD, Habit tayo para po sa ating subject na kung saan po ay kailangan po nating i-share para po sa nakakarami. Ang inyong lingkod sa inyong kapatid, Pastor Mabel B. Velasco po dito po sa ating munting programa dito po sa Guide FM Radio 93.5 News po natin dito patungkol sa news po ng ating Panginoong Hesukristo at ito po ay sinishare po natin ang salita ng Diyos sa ating salita at ginagamit po ang platform ng radio para po ma-share ang mabuting balita. At kanina nga po ay nakapag-post po ako sa aking pong Facebook account yung nagsasabi na inimbitahan ko po ang mga may nais makinig patungkol po sa isang question. Ito po ay patungkol sa tanong na bakit ginawa ng Diyos ang masama o ang evil. Ayan. Sakit ano? Sakit. Parang may mali. Parang ganun. Isipin mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay siya palang gumawa ng evil. At yun po ay ginagamit ng iba na talata para ipaliwanag na yung demiurge nga na God, yung lesser God ng Old Testament daw ay iba nga daw doon sa Diyos ng Bagong Tipan. Pero sa tulong po ng Panginoon ay papaliwanag po natin yan. Nawa po ay naka-tune in na po kayo at sa mahabang kumakain po kayo ay iniimbitahan ko po kayo makinig sa inyong mga radio at i-share po ninyo sa iba, especially sa ating mga kabataan. Share natin sa iba at nanawa ay kapulutan nito ng aral at huwag po tayo makapagligaw kundi madala po natin ng may kaliwanagan ang mensahe po ng Diyos. Ang nais pong ipaalam ng Diyos sa mga talatang yan. Actually, madaling kung minsan na madaling ipaliwanag yung patungkol diyan sa bakit may masama o bakit ginawa ng Diyos ang masama. Minsan ay pinapaliwanag lang natin yan ng ganito na wala namang ginawa ang Diyos na masama, mabuti lahat yan, pero pinili ng tao magpakasama. So gano'n, ang paliwanag nga natin minsan, parang yung kutsara ba? Actually, yung kutsara ginawa yan para pang higop ng sabaw. Uy, gano'n pa lang talagang hindi pala pang kutsara ng kanin yan eh. Yun ang nila, yung unang purpose talaga ng kutsara ay panghigop lang talaga ng sabaw yan, sabi ganon. Tapos ngayon ginamit natin kutsara sa kanin, ganon. At ang purpose talaga niyan ay ganon. Pero yung iba ginawa nilang matalim na bagay. Yung ginawa nila matalim na bagay, yung kutsara ginawang kutsilyo. So yun yung madalas natin ipaliwanag na bakit may narinig ka o nababasa ka na ang Diyos nga daw ay ginawa niya yung yung masama. Actually, basahin din natin yung yung whole verse, sa iba't ibang verse siguro, para nasa yung whole chapter din magandang basahin, yung Isaiah 45. Pero natuon kasi yung pansin doon sa verse 7. Okay, tingnan natin, ganito yung pagkasabi niya, kung mayroon kayong Bible dyan, ay pwede ho nyo basahin sa Bible nyo. Lord, help us, Lord God, and lead us with the Holy Spirit to understand at bigyan kami ng kaunawaan sa mga mensahe po ninyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa unang basa natin ay sabi niya ganito, siguro mas unahin natin sa King James Version. Sabi niya, I, Yahweh, form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Ayan. Actually, halos parehas sila ng ng New King James Version. Pero may pagbabago doon sa sa New King James Version. New American Standard Version, I should say. Pero basahin natin New King James Version. Yung sa King James, create evil nakalagay Sa New King James Version, I form the light and create darkness. Ito naman, ginawa niya ang kadiliman. Pero yung darkness na yun, hindi yung kadiliman ng kasamaan. Actually, yung darkness yan, yung kadiliman na kailangan ng tao yan. Hindi yan yung kadiliman na
yung kasamaan ng pinutukoy niya na. Okay? I make peace and create calamity, o calamity ang ginamit niya dito, I the Lord do all these things. Sa New American Standard Version, the one forming light in creating darkness, causing well-being and creating disaster, I the Lord who does all these things. And makita mo na may variation siya, no? Kahit sa NIV na ayaw ng iba, pero ganito. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I the Lord do all these things. So, ayan, nagkakaroon na tayo ng kaunawaan ng konti. Bakit may pagkakaano siya? So, reading yung whole chapter ay mayroon po siyang may pagkatawag po dyan na sinasabi niya. Ang context niya yung patungkol kay Cyrus yan Naggagamitin ng Diyos yung si Cyrus doon sa Persia. Diba si Medo, si Darius, tapos si Cyrus doon sa Persia. Ay gagamitin sila ng Diyos, especially si Cyrus, para muli ay tipunin at ang mga tao ng Diyos. Ngayon, dito sa chapter na to, huwag kasi nating interpret yung Bible mula doon sa isang verse lang. At kung minsan, pag binasa mo yan, ay si Yahweh ay ginawa daw niya yung liwanag at yung dilim. Pero pag tinranslate mo yung darkness ng kadiliman, actually nag-interpret kagad yung utak natin ng kadiliman, kasamaan. Pero actually, perpetual na darkness, yung walang ilaw. Okay, di ba? Yung absence nga ng light nga, yun yung darkness. So, hindi naman masama actually yun. Pero, yung dilim nga, kailangan ng tao ang dilim para matulog yung gabi. Pero dito kasi, pag narinig mo ang kadiliman, actually, nagpa-process kagad yung utak mo at utak ko na kadiliman is kasamaan. But dito ay hindi po ganon ang sinasabi niya. So number one dito ay tingnan natin yung whole context muna. Yung pinag-uusapan dyan ay hindi niya tinuturo na ang Diyos po ay siya ang author ng kadiliman at siya ang gumawa sa kasamaan. At huwag muna natin isagot yung madalas na isagot nga na walang ginawa ang Diyos ng kasamaan. Ang tao lang naman ang nagdesisyon o kaya ang evil ang nagdesisyon na yung mabuti ay eternia sa mabuti. Pero muna, liwanagin muna natin yung Isaiah. Okay? So, yung chapter ng Isaiah, mga kapatid, ay basta yung sabi ko sa inyo kanina na it is patungkol po talaga ito doon sa buhay magiging papel ni Cyrus doon sa mga Hudyo, sa mga tao ng Diyos. Okay? So, ang sinasabi ng Diyos dyan ay mangyayari ang lahat ng bagay, yung permissive na papahintulutan ng Diyos ang mga bagay, depende yun sa pagpili ng tao, ginagawa nila. Pero yun pa rin kalooban ng Diyos ay siyang nangyayari kahit ngayong masama ay nagagamit niya sa kabutihan. Okay? So this thinking is mistaken para sa tatlong dahilan. First, kung i-interpret natin yung verse na yun na ang God ay nagdala ng kasamaan dito, against na yun sa theology, patungkol sa katuruan ng Diyos, na ang Diyos ay mabuti at walang kadiliman sa Kanya ayon sa 1 John 1:15. Hindi nananahan sa Kanya ang kadiliman. Okay? Sabi niya nga na hindi naman ginawa ng Diyos yan Yung salmista sa Psalms 5:4, sabi niya, "You are not a God who taken pleasure on wickedness, no evil dwells with you." Walang masamang nasa iyo Kahit dun sa 92:15, sabi niya, "There is no unrighteousness in Him." Wala namang unrighteousness sa ating God So, sa James nga din na sinasabi, kung mapapansin nyo sa 1:17, every good thing, sabi niya, every good thing given and every perfect gift is from above. Ito'y nanggaling sa Ama na siyang ilaw, na kung saan siya ay nagbibigay sa atin nga ng mga kasagutan sa ating katanungan. So, yun muna ang establish natin na yung God, hindi siya ang nag-cause ng evil at hindi siya walang unrighteousness sa Kanya. Kaya pag nabasa mo yung mga ganyan na si Yahweh ay kasama niya ang kadiliman, sabi niya doon, at ang araw niya ay araw ng kadiliman, meaning ay judgment, yun po yung pinapatungkulan doon. At lagi naman pong ganun na
kapag ginamitan po ng ganun na daladala ni Yahweh ang kadiliman, ang ibig sabihin po nun, daladala niya ang kahatulan sa mga taong ayaw sa liwanag. Okay? So, yun po yung sagot doon sa una na sabi niya, no, hindi, dapat muna establish natin yung katuruan na ang Diyos hindi niya kukontra yung sarili niya. Na walang karumihan sa Kanya at walang kadiliman talaga doon at wala namang kasamaan sa Kanya. At kung may mabasa ka man na sinasabi niya ay create darkness, hindi yung kasamaan, kundi yung darkness nga, yung perpetual na darkness na siyang nagbibigay ng daan sa liwanag na makilala ang liwanag. Ngayon, dito ay bigyan natin ng pansin yung pangalawang dyan. The Hebrew word po kasi na translated as evil dyan ay sa King James Version nga po ay tinranslate nila yan ng calamity, yung Ra. Yung pong Ra, R-A, mayroon po siyang quit sa taas at hindi po yun na tumutukoy doon sa yung Ra'a, ganon, ay tumutukoy po ito doon sa hindi actually yung pong kasamaan, kundi tumutukoy po ito sa kalamidad o kaya ay sa mga masasamang nangyayari. Kaya pag binasa po ninyo o natin yung pong translation ng bagong translation ng New King James Version, hindi na niya ginamit yung salitang evil, kundi ang ginamit niya ay calamity or disaster. Kasi according sa context yun sinulat ng isang na 640 ginamit yung salitang Ra ay mas madalas ginamit yan sa nasty na word, salita. At 275 ay itinranslate siya na trouble or calamity. Kaya nagtataka nga din sila bakit yung iba ay mas pinili lang gamitin yung evil. Pero yung context kasi ay mas maliwanag na yung context ng 45 ay disaster or calamity na dadalhin ni Cyrus. Kalaban ng ng Israel si Cyrus Pero gagamitin ng Diyos si Cyrus bilang judgment sa bansang Israel. Kaya nga naging pag nakita mo yung history diyan, makikita natin na bagamat ganun ang nangyari, sila rin ang ginamit ng Diyos para ma-restore din naman sila, di ba? Pero ginagamit ng Diyos ang mga bansa, ang mga walang Diyos na bansa, para hatulan ang bahay ng Diyos, ang mga mananampalataya sa Diyos, dahil napakatigas ng ulo nila. Kaya nga, mayroon ka mababasa dyan na sabi niya, siya rin ang nagkukos ng disaster para magising ang mga tao. Minsan mahirap intindihin yun. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Tingnan natin yung may halimbawa dito na minsan mahirap intindihin. Sino ba ang nagpako kay Jesus? Okay, eto pag nakikita po natin, parang ang nagpako sa kanya ay ibang tao. Pero makikita natin na sabi niya, the Bible explains that Satan and evil men were the reason for Jesus' crucifixion. Sa John 13:2, mababasa dyan na si Satanas at yung mga tao niya ay nagpako sa kanya. Pero pag binasa mo naman yung Acts 2:23, sabi niya, ito ay ayon doon sa kalooban ng kaalaman ng Diyos, foreknowledge ng God. Ang hirap minsan parang nagkokontrahan, sabi niya, Acts 2:23, ang liwanag naman na according sa the predetermined plan and foreknowledge of God, ang naging dahilan, kaya napako siya doon. Pero yung John 13:2, maliwanag na ang nagpako yung mga tao na masasama. Ibig sabihin nga, ginamit talaga ng Diyos yung mga taong unbeliever na i-execute yung plan ng God. Okay? Na mahirap intindihan ko minsan, parang sa 1 Samuel 31 at sa 1 Chronicles 10. Maliwanag yan na si Saul po ay nagpakamatay. Nagpakamatay siya, maliwanag yun. Pero sa 1 Chronicle 10 verse 14, sabi niya the Lord puts to death, pinatay ng Diyos si Saul at ibinigay ang kaharian kay David na anak ni Jesse. Sandali, ang sabi ng 1 Samuel 31 at 1 Chronicles chapter 10, si Haring Saul ay nagpakamatay. Di ba na yung history na?
Nung nasugatan siya, sabi niya sa alagad niya, patayin mo ako. Ayaw naman. Kasi nga, ba't mo ko? Ayaw niya patayin niya rin niya. Nagpakamatay siya. Pero pag binasa mo yung 1 Chronicles chapter 10 verse 14, sabi niya dan, pinatay siya ng Diyos. So, kakos ibig sabihin lang, yung gamit ng mga term ay ina-ascribe yun doon sa ang Diyos ay either siya ang causal, yung author, or sa permissive will niya ay inallow niyang mangyari at totally ay sinasabing ang Diyos ang may gawa ng lahat ng yun. So, either or sa ganon. Hopefully ay nakikita natin kahit kila Samson, ganyan din nangyari. Kapag sinabi mo naman dito sa 2 Chronicles chapter 24 verse 1, sabi niya, at ang Diyos ay inutusan niya si David na bilangin yung tao. Samantalang yung 1 Chronicles 21 verse 1 naman, sabi niya, it was Satan who moved him. Kaya nga may nagtuturo na si Lucifer, yung Diyos daw nila ay siya rin daw yung Diyos ng mga Israelita. Parehas lang. Pero hindi po Yung mga tila pag hindi pagkakasundo-sundo, discrepancies po niyan, hindi ibig sabihin po niyan na nagkakamali po ang Biblia o mali-mali po talaga yung ating pananampalatayanan. Kundi meron po talagang kailangang intindihin sa pagkakaiba-iba po ng aklat, pagkakaiba po ng sulat, at doon po doon sa totality po ng kabuuan ng kaisipan na ang Diyos ay siya ang may hawak ng lahat ng bagay, alam niya lahat ng bagay. Kung paano yun alam, di natin alam. Kasi kung alam natin, di Diyos na rin tayo. Ano po? Pero dito po makikita natin sa dahilan na yan, na kung sinabi man po ng Isaiah na I create, sabi niya, light and I create darkness, wag kong agad interpret. Mababa po yung ating wag kong natin i-interpret na ang Diyos ang may likha ng kasamaan. And pag sinabi niya na I create evil, tingnan po yung pagkasulat, ay tumutukoy po siya doon sa mga calamity, disaster na mangyayari na inaalaw ng God, permissive will ng God dyan. Sana po ay nasusundan po niyo ako at karoon po ng konting kapaliwanagan yun sa atin na kung mabasa man natin yan. Mababa yung ating Okay. God didn't bring evil into existence. It is the result of sin of our fallen world, sabi niya. God, however, ay ginagamit niya nga ang mga instances sa mga kalamidad ng mga tao na tila baga siya nga ang may gawa lang lahat ng ito. At ang malaga lang dito ay hindi natin ito ini-interpret na ang ating Diyos ay gumawa ng kasamaan at gumawa siya rin ang author na siyang madalas na marinig mo ngayon sa mga preacher. Yung mga preacher po kasi ngayon na apektuhan po sila na maraming mga napapanood dyan sa YouTube. Ginagamit po nila yung mga pseudepigraphal books, yung Book of Enoch, Book of Thomas, Book of Judas, at iba't ibang aklat pa na nagsasabi nga daw na yung God daw ng Old Testament ay yung God ng Anunnakis or God of the desert, sabi nila. So, iba daw yung Diyos ng Old Testament, iba yung Diyos ng New Testament. Pero hindi po gano'n. Kaya nga nagkaroon ng katuruan dyan na si El Elyon daw yung Diyos ni Jesus, samantalang si Yahweh ay lesser in evil God. Mali po yun dahil sa dyan mismo sa Genesis 14 po 22. Nagsabi ho dyan nung pong panahon na sinalubong ni Melchizedek si Abram, at sabi niya, pinapagpalaan ka ni the Most High God, El Elyon, ang Diyos na kilala ni Abraham nun Yahweh Elohim or Yahweh or Elohim or Adonai. Pero sa Genesis 15 pa lang ho kasi nagkaroon ng Adonai Pero hanggang 14, Genesis 1 hanggang 13, ang gamit pong pangalan dyan ay Elohim, Yahweh Elohim or Yahweh or hiwalay na Elohim, ganun po. Nung magsalubong sila ni Melchizedek, ginamit Melchizedek na taga-Canaanites po in Salem, ang El Elyon, pagpalain ka ni El Elyon,
Sa halip na i-dispatch siya ni Abraham si El Elyon na ibang Diyos, ibinigay niya yung tent niya sa ikasampu na bahagi ng kanilang mga samsam sa digmaan bilang pagkilala na si Yahweh at saka si El Elyon ay iisa. Nung pumapil naman itong hari ng Sodom at sabi niya, kunin mo na lahat ng mga samsam, bagilip mo lang sa akin ang tao. Pero sabi ni Abraham sa verse 22, sinumpa ko sa ngalan ni Yahweh El Elyon, sabi niya, na hindi ako kukuha ng anuman sa inyo para hindi niyo sabihin pinayaman niyo si Abraham. Ang point doon ay ginamit ni Abraham yung Yahweh El Elyon, pinagsama pa nga niya yung the Almighty God, the Most High God. Kaya kahit dyan sa Acts 17 nung magkwento si Esteban patungkol sa pinanggalingan ng mga Hudyo, sinabi niya nung tawagin ng Diyos, sinong tumawag? Si Yahweh, ang ating amang si Abraham, sabi niya, na Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob ng Israel. Kinuwento niya ang nanggalingan nila hanggang sa panahon ni Jesus. So, kinilala nila na kaya nga nagalit yung mga Hudyo, pinagbabato nila si Abraham si Esteban hanggang siya mamatay. Okay. Kahit din doon sa Lucas, pansinin niyo, yung pagkilala ng New Testament sa Old Testament, yung listahan ng mga magulang ni Jesus ay hanggang doon sa dulo na sinabi at hanggang kay Adan na anak ng Diyos. So yung magsasabi na si Yahweh at saka si Elohim ay iba, mali po yun. Isa lang po yan. Siya po yun. At dahil doon sa mga kasulatan nga yan na hindi ko lang nabanggit lahat sa inyo, andyan po yung mga ibang kasulatan pa na nagsasabi nga na katulad yan na yung 1 Kings 22:23, the Lord has put a deceiving spirit in the mouth of all those prophets. Sabi niya, actually maraming problema sa ganyan dahil ginamit nga ng isang preacher yan na tingnan nyo, si Yahweh ang nagbigay ng deceiving spirit sa bunganga ng kanyang ibang mga propeta. Kaya ang sabi niya, si Yahweh ay nagbibigay daw ng deceiving spirit. Alam niyo, basahin po kasi lahat yung whole chapter ng Bible at kaya nangyayari po yan ay inaalaw nga ng God yung mga taong to, kaya ang mga deceiving spirits ay nabibigay sa tao at sinasabing binigay ng Diyos sa kanila or allowed by God sa kanila yan. Kasi nga dahil kanilang mga espiritu ay kumiling na sa mga maling katuruan. Kaya pag nababasa mo yan, hindi ibig sabihin po na ang Diyos ang directly na gumawa niyan at para lokohin niya ang mga tao. Like for example, sinasabi niya dyan. Pinaliwanag naman niya dyan Okay, sabi niya rito, this passage attributes the coming of an evil spirit directly and solely to God. However, when we read the context, we see that the evil spirit actually volunteered to do this. Doon, basahin niyo muna doon sa verse 21. Voluntar yung ginawa ng mga evil spirit yan And God gave him permission to do it sa verse 22. Well, God does command the demon to go and do it. This doesn't necessarily mean that this is the active will of God. God also commands the people of Israel. Sinabi pa nga niya sa Amos 4:4. Pumunta kayo sa Bethel, magkasala kayo. Utos ba yun para talagang gawin nila? Ibig sabihin, gumagawa sila ng kasalanan Parang sige, punta na kayo, magpatuloy ka sa kasalanan. So yun po yung konteksto niyan. Yung Job 1:2 nga state that Satan was the one to afflict Job. But the end of the book, Job's friends are said to comfort him for all the adversities that the Lord had brought on him. Chapter 42, verse 11. Yung Job 1 and 2, maliwanag na si Satanas, siya yung nagbigay ng anumang kamalasan sa buhay ni Job. Samantalang sa chapter 42, verse 11, sinabi ng mga kaibigan niya, na ang Diyos ang nagbigay sa kanya lahat ng mga ito. So it's a matter of understanding po sa tao yan at doon sa pag-aasulat. Pero ang maliwanag po, hindi ang Diyos ang may gawa. Inalaw lang po yan ng ating Panginoon.
Okay? Marami po hong part yan at hindi ko isa-isa sa inyo, pero isa lang po maliwanag nga dyan. Hindi po sinasabi ng Isaiah 45 na hindi ho sinasabi ng verse na yan, sa verse 7, na siya ang gumawa ng ginagawa nating kasamaan. No. Gaya ho yan ng ginawa niya na mabuti ang mga anghel, ngunit pinili nilang magrebelde. Katulad din ng tao, ginawa tayo mabuti, pinili natin magrebelde. So, hindi ho creation ng God yung evil. Inaalo lang po niya yan at ginagamit bilang paalala na rin sa atin kapag ipinipilit natin ang ating gusto. Kasi sinabi mo sa anak mo sige, maglublog ka pa dyan. Ikaw ba talaga gusto mo talaga maglublob ang iyong mga anak? Naglulublob na nga Pero sinasabi mo, maglublob ka dyan. So I pray na yung pong ating konting paliwanag ay magbigay po we interpret this verse that muna ay huwag ko kontra doon sa maliwanag na katuruan, ang Diyos po'y mabuti, walang kasamaan sa Kanya. Pangalawa po, yung pong pagkasulat dyan na salita na evil, hindi po yan evil na kasamaan, kundi po yan ay calamity or disaster. Ibig sabihin, mga masamang nangyayari sa ating buhay. Pangatlo po, yung context po dyan ay pinapakita dyan yung paggamit ng Diyos kay Cyrus bilang siyang magiging disaster ng mga taong ayaw sumunod sa Panginoon. Paparusahan sila ng Diyos through Cyrus. Pero ginamit din ng Lord si Cyrus sa kanila. Di ba? Para sila bumalik sa kanilang bayan. So God is using, kahit si Lucifer ay nagagamit siya ng Diyos sa kanyang purpose. And to conclude ang ating message po ngayon, kapag sinabi niya sinong pumatay kay King Saul, nagpakamatay siya, pero sabi po diyan ng ibang part ng kasulatan sa 1 Chronicle 10:14, pinatay siya ng Diyos. Okay? Sabi nung pag binasa mo yung 1 Kings 22:23, ang Diyos ay naglagay sa kanila ng mga mapaglinlang na espiritu sa kanila, sa bibig ng kanilang mga propeta. Pag binasa mong ganun lang, ba't ganun? Pag binasa mo naman po yung whole chapter niyan, yung 21, nagpunta yung mga evil spirit at nag-ask sila ng permission na papasok sila sa mga propetang yun. At sila ay pinagbigyan nga ng Diyos. Kasi ngayon naman ang hinihiling ng mga taong yun. Dahil sa alam na nga nila ang katotohanan na hindi nila dapat salitain, ay mas minabuti nilang pakinggan ang mga deceiving spirits. Kaya pinarusahan sila ng Diyos. Sila ay binigyan ng mga deceiving spirits. Kaya doon sa pastor na nagtuturo, pasensya na kayo, sa nagtuturo niya na ginagamit niya yung chapter na yan para sabihin masama si Yahweh, pasensya na ho kayo, mali po siya. Sabi pa nga niya, pag kinain nyo ang bunga ng punong kahoy na to, mamamatay kayo. Bakit? Nung kinain, ba rin namatay sila? O di sinungaling, sabi niya. Kaya sinungaling daw si Yahweh, yung Diyos ng Old Testament. Mali po. Hindi po ganun. Hindi lang po niya naintindihan. Intindihin po natin yung whole tenor po ng Bible. At umpisahan po natin doon sa malinaw, wag sa malabo. At yung malinaw po dyan, ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos po ay mabuti at walang kadiliman sa Kanya. Nabasa mong mayroon siyang kadiliman, ginawa niyang kadiliman. I-interpret mo yun sa context, i-interpret mo yun sa subcontext niya at sa tenor ng Bible. Yung ginawa niyang kadiliman yan, hindi yan kasamaan. At yung evil na andyan, hindi yan kasamaan, kundi kalamidad at mga pangyayaring masama na pinapahintulutan ng Diyos dahil sa katigasan ng ating ulo. At kung i-allow man ng Diyos yan, may dahilan ng ating Panginoon. Tulungan tayo na lalong magtiwala sa ating Diyos. Kung mayroon po tayo hindi naintindihan sa Bible, normal lang naman po yan.
Hindi naman po talaga natin maintindihan lahat ang nasa Biblia. Pero katulad po yan ng cellphone, hindi man po natin naintindihan lahat kung bakit yung mga pyesa niyan ay gumagalaw at nakakausap mo ang taga-ibang bansa. Nakikita niyo ako ngayon. Pero hindi yan pumipigil para gamitin natin ang cellphone kahit hindi natin naintindihan lahat yung nasa loob nito. Naintindihan man natin ang konti, pero papaunawa po ng Diyos. Pero isa lang po ang tiyak niyan. Alam natin ang purpose ng cellphone ay makakatulong sa atin kaya ginagamit natin. Deuteronomy 29:29, may mga bagay na hayag at ito'y para sa tao at ang mga bagay na lihim ay para ito kay Yahweh. Kung paano pong ang sanlibutan, alam ko naintindihan nyo dahil sabi natin, ang mundo ay tuldok lang siya sa universe. At ang ating mundo, ang planeta natin, ay member siya ng isang solar system. At ang solar system na yan ay member ng napakaraming solar system, ay member ng isang galaxy. At yung galaxy na yan ay marami pang galaxies. At yung galaxies na yan ay nasa isang universe. Dinagdagan pa nila, yung universe na yan ay marami pang universe. Tinawag nilang multiverse. Ngayon, kung ganoon kalaki at ganoon kalaki ang universe, ang solar system, ang ating galaxies, ganoon kaliit ang ating planeta, saka natin isipin yung mapa ng Pilipinas, saka mo isipin yung lugar mo ngayon na Luzon, lugar ng iyong province, barangay mo, bahay mo, at ikaw na nakaupo doon, gaano kaliit ang iyong ulo, saka natin isipin na maintindihan talaga natin. Sabi ng Diyos, kung gaano kalayo ang langit at lupa, ganon talaga kalayo ang ating pangunawa ng Diyos sa Diyos at sa tao. Ang Diyos ay Diyos, ang tao ay tao. Diyos muna, tapos yung mga created spirits, then human, tao, then animal, at saka mga halaman. Iba po ang level na yon. At hindi natin totally maintindihan talaga lahat ang patungkol sa Diyos. Kasi nga po, creator natin siya. At huwag ho natin pag-isipan ng ang Diyos natin ng masama. Kung hindi po natin naintindihan, mayroon po tayong ipa sa Diyos natin na alam po ng Diyos na mas mabuti siya. Kung gaano kakatalino, kung gaano kakabuti, kung gaano mo kagusto ang ganito, mas higit na alam yan ng Diyos. Amen. So, ang Diyos natin, hindi niya ginawa ang kasakiman, hindi niya ginawa ang kasamaan, pinipili lang ng tao yan. Isaiah 45, verse 7, hindi yan ginawa ng Diyos ang kadiliman na iniisip mong kasamaan. Hindi rin yung evil yan, ay yung demonyo yan, hindi yan. Si Lucifer din ay anghel na lumaban sa Diyos. At sana ay huwag mong pagdudahan ang iyong Biblia. Sana po ay aralin nyo. Kung makakatulong po kami, pwede ho kayong magtanong. Kung di ho namin masagot, pag-pray po natin. Ang mahalaga po nito, nakapundasyon kayo sa salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you.